Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Okay, diretso na tayo dito sa ating pag-uusapan na larong San Miguel Beermen versus Rain or Shine Game 1 ng ating semifinals sa 2024 Philippine Cup. Nanalo po ang San Miguel Beermen 101 to 98. Okay, 101-98. Alright. Mga statistics na mga mahalaga. Okay? Pero bago tayo pumunta sa statistics, summary muna tayo ng takbo ng game. First quarter, nanguna ang San Miguel Beer 31-24. Bumuhos naman ng puntos ang Rain or Shine no second quarter 20-18. Okay? At parehong kumuha ng 33 points o gumawa ng 33 points ang magkabilang koponan sa third quarter. At bumuhos naman ng 21 points at 19 points lamang dito sa San Miguel Beer nung fourth quarter. Kaya ang resulta, halos dikit, no? Ang laro. So, 101-98. Ang pinagkaiba lang na ito ay sa last play ng Rain or Shine. At buti, pasalamat ng San Miguel, hindi naibuslo ng Rain or Shine yung 3-point shot attempt. No, hindi ko lang matanda kung si Karakot ba yun o si Nokum, pero meron silang attempt sa 3 points para itabla at para tingin sa overtime. Pero hindi sila nagtagumpay. Panalo pa rin ng San Miguel 101-98. Field goal percentage, lamang ang San Miguel dito 46% to 40%. Kaya medyo maganda-ganda ang shooting ng San Miguel ngayon, Katunayan yan, malaki ang lamang nila sa shooting percentage nila sa 3-point area. 38 to 27. That's courtesy of karamihan Marcio Lassiter. Nagpakawala na naman si Marcio Lassiter ng 4 out of 5 from the 3-point area. Okay? May mga bright spots sa Rain or Shine. Actually, maraming bright spots sa Rain or Shine kaya sila nakahabol. Lamang nung una ang San Miguel, Pero humabol sila. Ginamit nila yung depensa nila para makahabol sila. Nanguna sila sa steals 8 to 6. Sa turnovers, konti lang ang kanilang turnovers. 11 to 16. Ang San Miguel is 16, kumuha sila ng puntos dito sa turnovers ng San Miguel. Okay, doon sa 16 na San Miguel, nakapag-produce sila ng 14 points. Okay? Okay. Samantala sa kabila, sabihin na rin natin, doon sa 11 turnovers ng Rain or Shine, 13 lang nagawa ng San Miguel Beer. So malaki pa rin talaga ang lamang nila o na Rain or Shine dito sa San Miguel pagdating sa points from turnovers. Okay? Fast break points. O mataas ang steals. Lamang Rosa at steals 8 to 6. Napakinabangan nila yung steals, yung mga knockout play nila. Okay? Sa pagpapabilis na laro, fast break points. 10 to 2 lang. 10 points to 2 points lang. Ang laki ng disparity na to mga kababayan, So malaking bagay ito na na-convert nila yung steals nila into points, Okay. Isang factor yon, Second chance points. Okay? Nanguna ang lamang ang Ross 15-11. So kung tinignan natin yung offensive rebounds. Okay? Tabla, tig-12. Pero Rain or Shine converted 15 points out of the 20 or out of the 12 offensive rebounds. Okay? Sa San Miguel, 11 lang. So, lamang pa rin talaga ang Rain or Shine. Doon sila talaga nakakuha ng puntos sa depensa. Magandang depensa nila. Sa steals, at pag-force ng turnover, at saka sa pagkuha ng offensive rebound at pag-score ulit. Okay? So, yan ang mga aminado naman si Junmar kanina, dito sila nagkaroon ng problema. So sa game 2, kailangan i-check nila yung offensive rebound sila.
Okay, defensive, okay, nakakakuha kayo ng rebound. Kaya lang naiisahan kayo doon sa offensive rebound. So, dapat ang gawin ng San Miguel susunod, para hindi na sila malusutan, dominahin nila yung both defensive tsaka offensive rebound. Okay? Ayan. Tapos, para mawala yung second chance para na makapuntos ang rain or shine. Okay? Sa fast break, naiwanan sila, natakbuhan sila. Okay? Bata pa kasi itong mga to, no? Bata pa itong mga to. So, medyo nagkaroon ng problema sa obtain ng fast break points sa department na yun. Rain or shine naman, gawin nila, gandahan nila ang shooting nila. Okay, baliktarin lang nila yung nakikita nila sa stats kung saan sila may pagkukulang. Okay? Na-check sila rito Lalo na sa 3-point shot, no, sa 3-point area. Tingnan niyo yung percentages ng individual players. Fajardo with 23 points, 11 rebounds, 72% from the field. Okay? Don Troliano, okay, 17 points, 50% from the field. Marshall Lassiter with 14 points, 80% or 83% from the field. Terence Romeo, again, 14 points, 50% from the field. Si Perez medyo na-check nila. Okay to. Patuloy lang nilang i-check or depensa na maganda to si Perez. 13 points. 13 points lang na-contribute niya. Kaya lang, iba naman, na maganda naman sa San Miguel, yung iba naman tumulong, tulad ni Don Troliano, Motau 2 with 7 and 11 rebounds. Okay. Dito naman sa bilib na bilib ako dito sa larong ng batang ito. Medyo lanky siya, pero 20 points na nagawa ni Gian Mamuyak. Top scorer pa. 20 points for rain or shine, Ito, medyo lumutang na ngayon ulit yung laro ni Bo Belga with 17 points, 4 out of 8 from the 3-point area. Yan ang larong Bo Belga. Okay? Tuloy-tuloy lang ng rain or shine ito. Kasi pag bumagsak na naman ang laro ni Belga, siya ang barometer, Malamang talo rin ang rain or shine. Okay? You have Jonard Clarito with 13, Leo Santillan with 13, Andre Karakot with 9. Okay? So, yan ang storya. Yan ang dapat gawin, mga dapat gawin ng rain or shine at saka ng San Miguel Beer come Game 2. Okay? Alright. Ngayon, dito naman sa laro ng Ginebra at Meralco. Okay? Tabla nung first quarter. Halos tabla rin nung second quarter. 41-40 ang halftime score. Lamang ng isa lang ang Meralco. Okay? Pagdating ngayon ng third quarter, eto ngayon, bumuhos ang puntos sa 3 karamihan. At si Stanley Pringle nag-take over, 33-20. Okay? Medyo nabawi na Meralco ng fourth quarter, 27-19. Kaya naman ang ating final score, 92-88. Panalo po ang Barangay Ginebra. Okay. Tingnan natin itong mga key stats, Field goal percentage pa rin. Lamang ang Ginebra, 49% to 40. 3-point percentage. Lamang ang Ginebra, 45% to 28%. Would you believe this is an all-time low, Napakababa nito. Okay, third quarter. Tinignan natin yung third quarter 3-point percentage. And it goes to show na 71%. Okay? Ang taas, courtesy of Ralph Koo and Stanley Pringle. Okay? Si Ralph Koo, maganda ang pina-perform. From a bench warmer at nabigyan ng pagkakataon ni Coach Tim Cone. Ayun. Halos 30% minutes plus siya naglalaro ngayon, Heavy minutes. Okay. Rebounds, Meralco, ito naman something to be proud of. Meralco 51-45. This is care of Newsome and Brandon Bates. Okay?
Si Brandon Bates napakasipag sa pagkuha ng offensive rebounds at saka pag-putback, blocks, Ginebra lamang dyan because of Japet Aguilar, 9-4. Okay? And Scottie Thompson, I think, Turnovers, mas konti ang Meralco, mas marami ang Ginebra. Kung titingnan natin yung points of turnover sila, okay, mas marami na i-convert ang Meralco kaysa sa, yan, dito galing yung puntos naman din ng Meralco. Yung turnover sa Meralco, pareho lang sa turnover points na na-produce ng Ginebra. Yung 15 turnovers ng Ginebra, ang na-convert ng Meralco doon, 17 points. So 17-11, lamang pa rin ang Meralco. Okay, dito sa puntong ito, Okay, pagdating naman sa second chance points, okay? Namamayagpag itong Meralco. Sabi ko nga sa inyo kanina, napakasipag na mag-putback itong si Brandon Bates, Okay. Second chance points, tingnan natin, 21-12. Okay. Let us check the offensive rebounds. Totoo nga, Meralco ang namayani dito, 19-11. So they were able to convert the 19 offensive rebounds into 21 points. Okay, so check mark sila rito. Sa fast break points naman, okay, fast break points 20-10. Okay, saan galing yun? Okay, sa steals. Ngayon sa steals, Ginebra ang lamang. Kaya lang isa lang naman. Okay? Ang Ginebra na i-convert nila yung steals nila sa into fast break points 10 lang. Yung 5 steals sa Meralco, na-convert nila into 20 points. So, lamang pa rin talaga sa defense, na depensahan ng matindi. Parang yung first game din, San Miguel Rain or Shine. Na depensahan ng Meralco Ginebra, 20-10 ang fast break points. Yung mga sources ng points, magandang pag-aralan yan, yan. So, kaya medyo dikit yung laban, wala masyado lumamang or tumambak, Kaya maganda itong larong to, Okay. Chris Newsome nanguna sa Meralco, 21 points, 13 rebounds. Look at that. Chris Banchero, Alain Maliksi, medyo na-check si Alain Maliksi, Lately, medyo so-so lang ang kanyang mga puntos, 13, 14 points. Okay? Kailangan umangat din ang kanyang laro. Expected siya sa Game 2. Na-expect ko siya sa Game 2, Alain Maliksi. Si Bongking Turen, naabangan ko rin tong laro nito. Okay? Si Cliff Hodge, medyo hindi masyado nag-active, pero mayroon siyang 10 points. Raymond Almasan, 8 points. Alam nyo tong 6 na to, nagpapalitan na sila ng pwesto. Kung sino yung magiging top scorer. Sa mga nakaraang laro, sila rin, silang 6 din. Okay. So, importante maging consistent silang nagko-contribute. Pag nawala itong isa rito o dalawa, wala. Off night ang Meralco. Stanley Pringle led the Gene Kings with 22 points. Ralph Koo, okay? Lahat ng puntos niya galing sa 3. Kasi bakit? 6 out of 7 siya. Isa lang ang mintis niya sa 3. 6 out of 7. So, 18 points. Si Japet Aguilar with 17 points. Ito, nagpapasahan itong dalawang malaking to Si Stan Hardinger at saka si Aguilar. Yung dalawang malaki sa loob. Nag-twin tower si Coach Team Cone, Aguilar with 17. Ahanmisi with 15. Okay. Stan Hardinger, medyo na doon sa banda, 14 points. Pero, ang maganda naman kay Stan Hardinger, kaya nakakapunto si Ralph Koo at saka si Pringle, 7 assists. Ito dapat ang i-watch out, depensahan ng Meralco sa Game 2. Tingnan nyo, 7 assists. Hindi pumupunto si Stan Hardinger. Sige, bantayan nyo ako. Kaya lang ipapasa ko yung bola. 7 assists ako. Kay Ralph Koo sa labas, titirahan kayo. O di kay Stanley Pringle, titirahan din kayo sa labas. So, pick your poison. Okay? Yan ang dapat i-address ng
Okay, hindi niya nadepensahan nyo nga ako sa loob. O, tingnan nyo naman, wala naman dumipensa doon sa wings. Natirahan kayo ng tres. Ay umulan ng tres eh. Noong third quarter, 33-20. Okay, Scottie Thompson with 5. Okay, pero merong 8 rebounds si Scottie Thompson. So meron bawi, babantayan ng Meralco dapat yun. O, nilimitahan nyo nga sa puntos yung Stan Hardinger at saka Thompson. Meron naman sa ibang department tumulong, 7 assists ang Stan Hardinger, 8 rebounds ang Scottie Thompson. So, mamili kayo. Sino pa i-score ninyo? Okay? Yan ang dapat pag-usapan ni Coach Luigi Tirillo and his wards. Ngayon, sa Ginebra naman, wag sila pabayaang matakbuhan. Kasi very very deliberate ang kanilang laro kanina. Hindi nyo napansin, nauubusan lagi sila ng shot clock. Kasi nadidepensahan nga sila ng Meralco. Pagdating ngayon doon pagtawid ngayon doon sa front court nila, mga mga 13, 12 seconds na lang. Nauubusan sila talaga ng shot clock. Magkukumahog ngayon sa pagtira, no? Pagtira para mapagkaasa nila doon sa shot clock. Kasi mapuputokan sila ng 24-second shot clock violation, So yan ang mga dapat gawin, ng bawat kupunan. Meralco dapat tuloy lang nila yung depensa nila, magandang yan at makakapunto sila diyan. Okay? Kaya lang sa depensa ibalansihin nila. Nakakalusot pa rin. Hindi nyo ako pinapuntos. Sa iba naman ako umalagwa. Kailangan bantayan din nila yung iba. Alright? Sila iisipin ngayon ni Coach Luigi Trill. Saan kaya tayo pwedeng pumunta? Anong dapat nating piliin? Okay? So, yan mga kababayan ang laro ngayong first game. Game 1 ng semifinals. Okay? San Miguel Beer at Rain or Shine, Ginebra, Meralco. Sa Linggo, baliktad naman ang schedule. Alas 3 ng hapon, first game naman ng Ginebra at saka Meralco. At 6:15 ng gabi, larong San Miguel Beermen at Rain or Shine Elasto Painters naman tayo. Wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. I-like niyo rin po yung ating Facebook account. Nandiyan po yung link sa baba, sa ating about section. Talking Toshi TV rin po sa Facebook fan page po natin. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita. Magandang araw po sa inyo lahat.